Okay mga guys, so nandito naman tayo sa ating YouTube channel, no, para magbigay ng mga reaction video, komentaryo, question, criticism, kung ano man inyong mga saloobin diyan, pwede rin naman kayo mag-comments diyan. Dahil itong napapanahon sa ngayon na balita sa ngayon, maiinit na balita, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Alam niyo naman na West Philippine Sea, no? Talagang gustong-gustong angkinin ng mga incheck. Ng mga visit na incheck na yan, no? So, ito, meron kasi ditong balita na ang Japan destroyer, ang Japan destroyer tumulong na rin sa pagbabantay sa West Philippine Sea. So, ganyan ganyan ang tunay na magkakaibigan, no? Ganyan ang mga tunay na magkaalyansa. Kumbaga talagang close friends ng Japan ang Pilipinas. Kaya nga nagpadala ang Japan ng destroyer. Ito yung destroyer na barko to, yung kayang magpalubog. Halos lahat ng mga depensa at opensiba ay nandito na sa barkong to. Kaya nga pinadala ng Japan. So kaya nga ang Pilipinas hindi natatakot talaga sa mga incheck na yan, buwisit. Kayo naman, maski naman kayo, di ba? Nakakabwisit na talaga itong mga incheck na to, no? Kasi nga talaga inaangkin nila ang ating karagatan diyan sa West Philippine Sea. So kung bago pa lang sa akin channel, guys, huwag niyo muna makalilimutan mag-like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. So please paka-subscribe din kay Melbs Castle. So itong video na to sa kanya to. So bibigyan lang natin ng reaction to kasi ito yung mainit na balita tungkol sa West Philippine Sea. Okay, no, ayun ang pamagat no. Yung Pilipinas hindi natatakot sa China. So, at Japan destroyer handang tumulong sa pagbabantay sa teritoryo ng Pilipinas. So okay, no, umpisa na natin to mga guys. Nakakatakot ang balitang ito. Aircraft carrier na USS Nimitz umalis na sa West Philippine Sea. Palabas na to sa South China Sea. Bakit kaya iniwan ng US ang West Philippine Sea sa halos isang buwan nitong deployment? Dahil kasi to sa palitan ng missile attack ng Israel at Iran. Philippine Navy at Japanese warship nga tuloy ang nagpatrolya sa bahagi ng Bao de Masinloc. Ang nakakabahala lang dito, kung dati... Siya, tingnan nyo naman yung US carrier ng Amerika na US Nimitz, matagal na pala dyan sa Bao de Masinloc. Kaya pala tahimik ngayon, tahimik ngayon yung mga incheck ng mga buwisit na yan, nandiyan pala yung US carrier. Kaya pala hindi makaporma tong mga incheck na to, mga buwisit na talaga yan. Pero ngayon, ayun nga, dahil nga may nakakagulo yata, nagkakaroon na ng sigalot o nagkaroon yata ng ng digmaan sa pagitan ng Israel na naman at Iran na naman. Kaya nga umalis tong US carrier na to papunta para magbigay ng tulong sa Israel. Yan. So okay, diretso pa natin to mga kabayan. Takot ang China PLA Navy na lumapit magpakita. Ngayon agresibo sila. Dito walang humpay na binuntutan ang pagpapatrolya ng Pilipinas at Japan. Pero hinayaan na nga lang yan ng BRP Miguel Malvar. Ang mahalaga hindi ito nag-dangerous maneuver tulad noong ginawa nung nakaraan sa BRP Apolinario Mabini. Namataan natin ulit yung presensya ng China. Meron bang major challenge? Ano ang ginawa? Wala po sir, nandun po sila, na-monitor natin, pero wala po silang any activity or any interference na kinandak. Wala naman silang unusual activity. So we conducted the training without any interference. So the training was conducted as planned and it was successfully concluded.
Malaki ang importansya ng pagkakatrolya ng Japan at Pilipinas. Dito masusubok ang lakas ng dalawang bansa kahit wala ang Amerika. Tulad ngayon, wala ang US Navy. What if magkagulo tapos wala ang Estados Unidos? E di kahit papaano alam ng Pilipinas ang Japan ang aksyong gagawin nila laban sa agresibong banta tulad ng China. Submarine warfare nga nakatutok ang military exercises. Parehong capable ang dalawang warship na magpasabog ng submarine o makadetect nito. This activity, maritime cooperation, Yes, mga ano no. Alam nyo naman na ang Pilipinas yung itong panahon ni PBBM nagkaroon na ng mga makabagong mga pandigma, mga barkong pandigma ang Pilipinas. Kaya saludo ako kay PBBM. So nagkaroon na tayo ng mga pangdepensa tulad ng missile, BrahMos missile, mga kung ano ng mga pandepensa, pangsalo sa mga missile. At isa pa, doon sa mga barko. So mga 2-3 barko na yata ang nabili natin na mga modelo, bagong modelo na binili yata ng ating gobyerno sa pamamahala ni Bongbong Marcos. Kaya nga palakpakan natin, no. So talagang si PBBM talagang makabayan. So hindi niya hinayaan na talagang masakop tayo o makakuha ang in-check ng kahit isang pulgada na pag-aari ng Pilipinas. So talagang saludo ako kay PBBM. an activity is very important, especially between Philippines and Japan, because we are partner nations. So we want to cooperate in terms of conducting our operations. So we want to enhance our interoperability with the ship, and at the same time enhance the skills and competency of our personnel as well. Interoperability, ma'am, is very important because this means that you can operate together during a mission, during exercise. It means you have a common understanding of how to conduct certain mission. Natalong tuloy ang commander ng BRP Miguel Malvar. Para ba to sa submarine warfare kontra sa China? O idinisenyo ba ang pagsasanay para labanan ang Chinese submarine na posibleng nasa ilalim na ng West Philippine Sea? Matatanda ang may nahuhuling underwater drones, di ba? Na nagmamap daw ng West Philippine Sea para sa submarine ng China. Itinanggi naman yan ng BRP Miguel Malvar. This was the first exercise we conducted in terms of anti-submarine warfare. So yung sa deterrence goal against China, anong value ng anti-submarine warfare exercise? Actually, we don't view it against anyone or any country. Yung pag-conduct namin ng training, it's our regular activity to conduct training to enhance our capabilities. What if nga magkagulo at umatake ang China? Delikado tayo nito. Wala ang presensya ng US Navy. Kayo, sa tingin nyo, lalaban ba ang Philippine Navy at Japan warship kung nag-agresibo ang China? Komento sa baba ang salobi. Yes, no, para sa akin, no, ang Pilipino, lalaban at lalaban yan. Alam nyo naman na ang mga Pilipino, di ba? Alright, magandang araw po sa inyong lahat. Talagang, sa lalaban ng sabayan, kahit nga walang armas, itak lang lumalaban yung panahon ng mga ating mga mga bayani. Lalo pa ngayon mas modelo na, may mga high-tech o modelong mga panggera na ang Pilipinas. Talaga hindi atras. Hindi atras talaga ang Pilipinas sa ngayon. Mamatay at mamatay man yan. Mamatay, mabuhay yan, hindi atras, di ba, no? So pwede rin na kayo mag-comments diyan sa baba, mga guys. So para sa akin, no. So maganda yung ginagawa ni PBBM. So talagang ginagawa niya modernize ang ating Armed Forces of the Philippines. Okay, no. So hanggang dito na lang tayo, mga guys, no, mga kababayan. Ngayon, kung nagustuhan niyo yung mga ganito mga reaction video katulad nito, no,
tungkol sa West Philippine Sea. So, huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel. Nang sa ganun ma-update pa kayo sa mga iba pa kong mga latest na video para sa West Philippine Sea. Okay, no? So, maraming salamat.